relationship po sa ating leader at ang relationship ng leader sa ating God. At hindi mo to ma-separate, kaya nga interrelated. So ikaw at ang Diyos at ang ikaw. Ang Diyos at ikaw. Kailangan kasi yan eh. Sabi po, ang hinahanap ng Lord ay hindi ho religion but relationship. Amen? So bago ako tutungo, tatanungin kita, kailan mo ba natanggap si Jesus Christ? Kasi doon nagsisimula ang relationship mo. Di ko makakalimutan. I did in September 17, 1987. I was only 14 years old at that time. It was in our small hometown, and there was a crusade, and the evangelist invited those of you who want to accept Christ, I want you to stand. Nahiya po ako at that time. He said, close your eyes. Yung isang mata ko nakapikit. Pero yung another, ayun, tumitingin-tingin, ganun. Baka ako lamang ang tumayo at saka nakataas ang kamay. Yun pala, marami po kami mga kapatid. And that was the start of the journey. No? Think about it. I am now following the Lord for 36 years. Now, been a journey. Thank you, Lord. So, hindi ko yan makakalimutan kasi si Gamaliel, ang birthday niya ay September 17 din, 1993. Kaya ang kanyang pangalan, Gamaliel, mean to say gift from God. No? So, relationship natin kay Lord. Tapos, our relationship with our leader, no? Interrelated talaga yan. Sabi ni Lord dito, it's in a form of a command. Obey your spiritual leaders and recognize their authority. For they keep watch over your soul without resting. At ang kasunod ho na clause mga kapatid, ito yung relationship ng pastor sa ating Panginoon. Sabi ho dito, they will have to give an account to God for their work. So kami pala no, sa aming pagtatrabaho bilang mga pastor, accountable pala kami kay Lord mismo. Sa ating organization mga kapatid, meron kasi tayong hierarchy eh. So I belong to the second level, second tier, bilang district pastor, no? So nagre-report ako ho sa chairman ng ating organization, then si Bishop Chris Florita. So by law, at saka sa hierarchy ho ng organization, I am reporting to him, accountable to him. But past and beyond, including si Bishop Chris, kami yung mga pastors, we are really directly accountable to God. Hello, amen? So yung pagsiserve po namin, hindi sapagkat may sweldo po kami. Pagsiserve namin kay Lord, hindi sapagkat maganda yung simbahan, malaki yung simbahan. Thank God for all of those, no? Nagsiserve kami simply because we were called by God. It was God who gave us the ministry. Ano ho? Hallelujah. Sabi ho dito, so ito yung blessing mga kapatid. Pag tayo ay merong spiritual leaders, so it will benefit you. I want us to say and yell it loud, it will benefit me. Sige daw, 3, 2, 1. Dito, malakas. Ito dito, sabay-sabay tayo ha. On 3 daw. 3, 2, 1. Pag may spiritual leader ka, si Lord mismo nagsabi, it will benefit you. When you make their work a pleasure and not a heavy burden. So ito naman relationship ninyo back to your leader na i-obey at saka i-recognize ninyo yung authority ng leader para pag magtatrabaho daw sila, ito ho ay magiging isang kagalakan at hindi ito magiging isang bigatin. No? Hindi naman bigatin at isang bagay no na grumbling para sa akin na mag-serve kay Lord. Masayang-masaya talaga magsiserve po sa inyo mga kapatid. You always inspire me. Kahit wala ho yung preparation, but I appreciate them. Thank you very much and may the Lord return to you. May the Lord return to you the kindness in manifold ways. Amen? Amen? Nung Friday pala,
ginawa ko yung tatlong trabaho at the same time, no? Work, ministry, no? Ministry, tsaka ano pa ba, yung sa ginawa namin ang video at saka trabaho ni Sister Delia. Maaga akong gumigising, no? Naglalaba. Enjoy ko naman, no? Enjoy ko naman. Ako nagluluto, mga kapatid. Alam po ninyo, Saturday morning, bumigay yung katawan ko. Na-feel ko yung tiyan ko, siguro mainit kasi Friday, I took my cloth off and sleep, no? May aircon naman sa room, pero grabe ang init ngayon, no? Hello, amen. Malapit na talagang babalik si Lord, amen? You know, the end times is really now, okay? We ought to serve the Lord seriously. So, ingon pa ni Don at saka ni Mama, gipanuhot ka, Pastor. Totoo man, kasi maaga akong gumising Friday, maagang naglaba, no? Tapos pumunta ako doon sa daming trabaho ginawa ko, mga kapatid. Siguro yung anong tubig, tsaka palagi ako napagpawisan, na-absorb ko yung tsaka nung gabi, alas 11 na yata kami natulog, no? Kasi dahil sa excitement, sila, mga alas 3, alas 4 na siguro, sina Uncle Don, kasi they really prepared the video. Kaya nga, gumising ako kahapon, masakit talaga yung tiyan ko, no? Kaya nga, sa mga kabataan, no, kumain kayo ng maigi sa saktong oras, no? Kasi yun ang isa sa mga failures ko nung sa kabataan ako. Kasi akala ko, kahit hindi kumain ng breakfast at saka lunch, okay lang, no? At saka nagakaon ko alas 3 sa hapon. Hindi pala, kailangan natin yun, no? So mga kapatid, kahit gano'n lang feeling ko, you know, I'm still, you know, excited, having the pleasure to serve the Lord and serve you every time. At ang commitment ko, by the grace of God, I believe gano'n din si Sister Delia, all the rest of our lives, we will serve the Lord and we will serve the church. We will serve you by the grace of God. Amen? Hallelujah. Salamat ha. Ang reply ko siguro sa inyo mga kapatid, kasi these are implied, I love you too. Amen, no? So, di ako iyak, no? Ngayon, hallelujah. So, kuha natin yun, na-establish po natin. So, yung tatlong klaseng relationship na interrelated, no? Ang ating relationship personally kay God, ang ating relationship sa ating leader, at ang relationship ng leader nandun kay God, no? So, when we honor your leader, you will have His anointing imparted to you. The other word for this, sino yung ino-honor mo? Ano yung meron siya? You will have the grace or the access to have what He has. Gaya sa pag-honor po ninyo sa akin, gaya sa pagmamahal po ninyo sa akin, for recognizing me, for obeying me as your spiritual leader, ano yung grace na binigay ni Lord sa akin? Ano yung anointing na binigay ni Lord sa akin? You're able to access them. Ako may leader din eh. No? Sa organization, ang aking leader na tinitingnan ay si Bishop Chris. No? At sa system ng G12, ang tinitingnan kong leader ay si Dr. Mervin. At saka after Dr. Mervin, si Bishop Uriel. Sila yung nire-recognize ko, ino-honor ko. Kaya nga ano yung meron si Dr. Mervin, si Bishop Uriel na a-access ko ho, mga kapatid. Na i-imparted po sa akin. Kaya nga, mapifeel mo na may bagong anointing ang Acts Church. If we did not embrace the G12 system, siguro we cannot have this blessing. Understand, hindi nga plano ng Lord na tayo lamang o ikaw lamang. Hindi na ho panahon ngayon na magsusurvival tayo, magsusurvival mode po tayo, mga kapatid. Kailangan talaga ho natin ng body of Christ. We belong to a bigger body. Hallelujah. Amen. Palakpakan doon natin si Lord, mga kapatid. Sabi po dito, honor is like a magnet. Favors will attract to your life.
and that you won't need anymore a politician. Ayun. Minsan kasi buti na lang hindi ganito yung pananaw natin, no? For example, kung may need ang church, ang simbahan, ay mag-solicit tayo kay mayor. Buti na lang wala tayo ganun dito, no? Everybody says, praise the Lord. Uy, kulang yung upuan, sulat tayo ni Kap. Pag tayo ay nag-o-honor sa spiritual leader natin, parang isang magneto ito mga kapatid, no? Na yung favor ng Lord ay nag-a-attract sa iyo. No? Nag-a-attract sa iyo. Because I honor Dr. Mervin, si Bishop Uriel sa G12 system, and I honor Bishop Chris, I have some blessings I am attracting that I am not expecting. Yung magnet ba, tatawag ba yun sa mga metals? Oy, metals, halina kayo. Ima-magnet kayo. Hindi. Di ba yung naghahawak sa magnet, ipo-focus lamang kung saang direksyon, tapos ang mga metal ay pupunta lamang sa magnet, no? Ganun yun, pag may ino-honor ikaw na leader, parang magneto ikaw na mag-a-attract ng favors galing kay Lord. May kasama akong pastor sa End Time Harvest, sa organization natin, ang kanyang pangalan ay si Pastor Beto. Grabe ang pag-attract niya po ngayon ng favor sa kanilang simbahan, no? They are now almost 1,000. Huwag mabahala because we are on that way. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, we are on that way in Jesus' name. Hindi na sila kasya sa kanilang ganitong kalaki na simbahan na pumunta na sila sa kanilang parking area. Sila na ang nagpalagay ng bubong. Sila na nagpasimento, masaya-masaya yung insik na may-ari ng kanilang lote, no? Pero kinabahan siya kasi dumami na kayo siguro pa-increasean ko ng rental. Sabi ni Pastor Beto, okay lang sir. Hindi na-threaten si Pastor Beto. Doon sila ngayon nagsi-service. Ang pinuntahan ngayon ni Sister Delia at saka ni Judge Ivy, doon kami galing din ni BJ noong February, sina Uncle Don last year, is the same academy na pinuntahan ni Pastor Beto. Nauna lang sila ba? Yung kanyang mga primary leaders at saka ngayon 144 na nag-undergo ng training doon sa Butuan, nagsisimula ng mag-harvest mga kapatid sa kanilang home office. Yung isa sa mga primary leaders niya na unang nakapag-breakthrough sa home office, 6 digits na ang kanyang income. Home office yun mga kapatid, virtual assistant, no? Kasi dollars ang kanilang tinatanggap, kaya nga malaki ang kanilang kita mga kapatid. Mga primary leaders yun. Hindi na nagproblema si Pastor Beto. Sila na ang nagsabi, Pastor, palagyan natin ng bubong. Pastor, ating ipa-semento ito. Kaya nga, si Pastor Beto is now endeavoring, sinasabihan niya, ang lahat ng kanyang mga primary leaders at saka mga 144 na you desire to go and join that training. Para magkaroon kayo ng access ng favor na mayroon ang New Generation Church kila Pastor Nonon. Ganun yun mga kapatid And I'm very happy kasi nagsisimula na si Uncle Don for almost 2 years. Ganun ba Uncle Don? Next year, no? More than a year. Imagine mo, after sa kanyang training, pasensya lang talaga si Uncle Don. And to God be the glory, ngayong bukas, magsisimula na ang kanyang work. Palakpakan na natin si God. Hindi pa gaano kalaki ang income, pero kahit papaano, meron na, no? Pero kininta-kwenta ko sa rate ng Pilipinas, okay na to. Okay na to kaysa wala, no? And then si BJ, ganun din. Si Sister Delia, nung hindi pa siya nakauwi, no? Yung pangatlong araw siguro, sabi niya sa akin, kay balo na daw siya, marunong na daw siya, paano gumawa ng WordPress. Alam po niyo ano yung WordPress? It is the uncoded design how to make websites.
So si Sister Delia, later at saka si Judge Ivy, pag uwi nun, marunong na sila mag-design ng websites. Kung gusto niyo pagawa ng website, pagawa kayo sa dalawa. So, sabi ni Sister Delia, ganito, ganyan ang gagawin natin. Hindi ko kinontra, sabi ko, yes. Magpaano daw tayo ng internet dito at saka kailangan talaga meron ng yung lugar ho ang mga kapatiran natin na dito mag-home office. Ayan, si Mark, sabi ko, anak, bumalik ka na sa home office. Kailangan mabalik yung yung vision mo sa home office. Si BJ at saka si Uncle Don, ngayon may dagdag na tayo. Si Sister Delia at saka si Judge Ivy. Next year, merong another training. Pray ninyo kung meron kayong feeling at saka gusto po ninyo ngayong February, mga kapatid. Hallelujah. Kasi meron tayong access for this favor that God has from our leaders. Psalm 23 verse 6. I so love this verse. Pwede ba nating basahin tayong lahat? Sige daw, on 3, 2, 1. Goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Sa New Living Translation ito I-memorize po ninyo kasi ito po ay para sa atin. Surely, sa Bisaya na siya, tinuod gyud. Totoong-totoo talaga sa Tagalog pa, no? Na tiyabakano ay diberazan gali. Ay, hindi gali ang sina, no? Na tiyabakano ay siyekto gali. Goodness and unfailing love. Goodness and unfailing love will pursue me. Ibig sabihin, ito yung hahabol sa akin all the days of my life. And the last paragraph, I will live in the house of the Lord forever. May 2 o 3 members po tayo sa kanilang second day of exam sa nursing licensure examination, no? Ngayon, kinabahan ito si Teacher Lenny at saka si Brother Michael, no? Si Faith at saka may 2 pang mga young people, Pero I would like to declare goodness and unfailing love are pursuing the Catalunias at saka sa mga batang nagtitake ng exam ngayon. All of the days of their lives, they will make it, and even with flying colors. Agree kayo, and everyone will say, Amen. Palakpakan natin si Lord. Magpalitson man yun man sabi ni Brother Michael, yun man sinabi mo sa akin, Brother Mikes, no? Kung papasa si Faith Pastor, magpalitson yung ko, Brother Mikes. Badbari na gamay, no? Ang hiniktan, no? Kasi sigurado na, no? Badbari na gamay. Hallelujah. But alam nyo ba ito? Ito ay sa verse 6 na. Ano ba ang sinabi ng 23 verse 1? The Lord is my shepherd, I shall not want. Bago dumating ang surely goodness and mercy o goodness and unfailing love will pursue me, sa verse 1 pala, kailangan merong leader. God is our great shepherd. Sino yung mga leaders natin? They are the under shepherds. Show me a growing Christian in a church obeying and recognizing a leader, and I will show you a child of God, a Christian, di lamang blessed but being covered with the goodness and the unfailing love of God. Hello, amen? So, ayan mga kapatid, ang ating families, sa milagro na gagawin ni Lord ngayon, sisiguraduhin natin na may local church tayo. Sisiguraduhin natin na may recognized leader po tayo. Kasi sa simbahan natin, we classed ourselves into different cell groups. Kasi hindi ho kaya ni Pastor Burley, kahit nandyan pa si Sister Delia na tutulong sa akin, na may minister po kayo 24/7, no? At saka isa-isa po kayo. All of us, including ang online natin, 200 plus eh. Di na namin kaya yan. Pag-aabot pa tayo ng 1,000, I tell you. Maglaba lang gani ko, magluto, no? Ministry gamay.
Midaguok lang tiyan ako atong Fridays gabi eh. Pag matan ako alas 2:30 o alas 3:30, sakita sa kong tiyan, mamoy. Gusto sana ako magluto. Excited ako sa Saturday. Hindi na. Bumalik na lamang ako sa kwarto. Natulog. Nagtiko ko ba? Buti na lang, atin-atin to ha. Nung ng Friday pala, bumili ako ng efficacent. Yun pala. Sinabi ng Holy Spirit sa akin ba? Pagdaan ko, kuha ka ng efficacent. May palit po ko, kuya, ng efficacent. So yun ang ginamit ko. Hinaplas na ako sa tiyan ko ng efficacent oil. Ang ganda ng peling pala, no? So nag-amoy akong efficacent the entire morning. So, ayan. Hindi na namin kaya. So kaya nga sa church, we divided ourselves into cells. So, I want you to obey. I encourage you to obey and recognize your cell leaders as your spiritual leaders, brethren. Kasi yung mga cell leaders po ninyo, they are part in the interrelationship that we have to our God, a personal relationship with God, our relationship to our leaders, and the relationship of our leaders to our Almighty. So ayan, kung wala ka pang cell leader, ina-approach ka at sinasabihin na you need to have a cell group, huwag kang umayaw. Hello, amen. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag nating ayawan. Okay, sige. Palakpakan doon natin si Lord, mga kapatid. So, this morning, I want to touch 2 points. Number 1, so, nabanggit ko na kanina, no? Ang ating obligation and responsibility as we welcome the miracles of God in our families, we need to obey our leaders. No? I-obey ho natin ang ating mga leaders. Hindi lang sa akin, kung hindi yung cell group leaders po ninyo, no? For example, si cell leader will tell you, anak, wag ka munang magbo-boyfriend. Masakit sa'yo kasi mahal mo talaga. Imagine mo, no? Pag uupo ka, paano yun, ate? Nakikita ko ang kanyang mukha. Pag hihiga, tapos, yung ulo ko nasa unan, ate, siya talagang nakikita ko, tate. Tapos, mo yan sa akin, ate, palimot mo yan sa akin, masakit yata yan, ate, hindi ko kayang tanggapin. Hindi, sinabi talaga ng ate sa'yo, na wag ka munang mag-boyfriend. Kasi 11 years old ka pa. Ayun, hello, amen. So, makinig ka sa cell leader mo, di ba? Isang example lang ho yan, pero marami hong mga komplikadong bagay, mga kapatid, na ipapa-experience sa atin ni Lord, na maintindihan ho natin ano yung value sa ating pagtingin ho, pag-obey ho sa ating mga spiritual leaders. I'd like us to go in 1 Samuel 14 verse 6. Basahin na doon natin ito, no? 1 Samuel 14 verse 6. Pwede tayong lahat, sige daw. 3, 2, 1. Jonathan said to his young armor bearer, "Come, let's go over to the outpost of those uncircumcised men. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving us, whether by many or by few." So ang leader dito nagsasalita, si Jonathan. By the way, segue, yung sigalot ngayon sa Israel, hindi lang yan ngayon. Kahit pa sa biblical time, si Jonathan was the firstborn son of King Saul, who had been in perpetual war with the armies of the Philistines. So mula pa noon hanggang ngayon. Kasi ang kaaway ng bansang Israel are ancient gods, small letter G. These are strongholds and demonic spirits who have been living and inhabiting in that territory. Who hate God and hates the people of God. Si Satan kasi, hindi na niya masaktan ang Lord kasi who can stand against God? So he goes to the children of God.
Because in all of the nations of Israel, Israel is the only country in the world who has the name of God. Israel. Yung L is God. And it is God who called them and instituted them. So please, be very careful ano yung makikita po ninyo sa Facebook ngayon. Huwag kayong kumontra ho sa bansang Israel. Do not even curse them. Genesis, I am reminding you of the commands of the Lord, 12 verses 1 to 3. He who blesses Israel will be blessed. He who curses Israel will be cursed. Kasi ho, kahit dito ho, sa bansang Pilipinas, yung grupo ng mga left, kahit na yung mga right, akala ho nila mga kapatid, it's about politics lamang ang sigalot ngayon sa Middle East. Hindi po, it is spiritual mga kapatid. It is the struggle between the light and darkness. And I tell you, friends, ladies and gentlemen, never give an inch to, what is this? Stand for darkness. We need to pray, for those who are affected in the war, yung mga innocent, civilians sa Gaza, mga kapatid. Pero in your capacity and in your ability, not even in your tongue, not even in posting, cursing the nation of Israel, expressly or impliedly, mga kapatid. May tao ba dyan? Yun ang segue ni Pastor, no? So si Jonathan dito, siya ay spiritual leader. Sinabihan niya ang kanyang armor bearer kasi noon ang kanilang gyera ay really manual. So yung mga leader may tagadala ng kanilang armor. Sabi niya sa kanyang armor bearer, I'd like us to go and advance. And we will see what the armor bearer replied in verse 7. Do all that you have in mind. His armor bearer said, Go ahead, I am with you, heart and soul. Grabe no ang obedience ng armor bearer sa leader niya. Sabi niya, gawin mo. Ano yung gusto mo? Lahat-lahat. Susunod lamang ako. Kasi ang aking puso't ang aking buong kaluluwa ay kasama sa iyo. Kaya mo ba itong sabihin sa cell leader mo? Kaya mo ba itong sabihin sa pastor mo? Hello, amen. Samo ni mga Bisaya ba, no? Ang among expression ani mga igsoon, dinhi magkita ang katag. Dito natin malalaman ang lahat-lahat, no? So, kaya mo ba itong sabihin sa cell leader mo? Ate, kahit anong gusto mo na pinalilid ng Holy Spirit sa'yo, gawin mo, ate. At kasama mo ako, buong puso at kaluluwa ko, ate. Susunod ako sa'yo. Ito yung ginagawa ni Judge Ivy ngayon at saka Brother Lito at saka ang whole family. Nabibless ako sa kanila no? Sabi pa ni Judge Ivy, Pastor, sa totoo lang, by my profession, hindi ko na kailangan ito. Pupunta sa butuan, hindi na niya kailangan Sabi niya, pero sinasabi ng Lord at sinasabi ng aking pastor, sasamahan ko siya dun. So sinabihan ko din si Sister Delia, huwag mong iwan si Judge Ivy Ano yung kukunin mong kurso, yun din ang kursong ipakuha mo kay Judge Ivy. Kaya nga si Judge Ivy ngayon, mami, ang Brother Litz, sabi kay Asekwan, website. Imagine that, no? Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Kaya mo bang sabihin yan sa cell leader mo, no? Mga primary leaders yung sinabihan ko yung mga dinidisciple ko, sinabi ng e-media. So, ang heart ko, gusto kong i-take ito Kasi yung passion ko talaga is to share the Word of God to where there are no other people going. Kasi sa Bisaya, nagpunsisok na kasi ang mga pastor usahay sa usa ka lugar, no? For example, may isang tindahan, 5 kabuk pastor, nag-Bible study nga na, nag-away-away sila. No? I'd like to go to places na wala talaga So wala sa e-media, no? Alam mo ba, ang e-media ang number 1 po ngayon, no? Sa yung news na hindi po
diluted with opinions, no? Kung ano yung balita, yun lang, no? Yung facts lang ho, no? At hindi ho nabibili ang Barangay Media. Kaya nga I am proud to be one of the members sa family ho ng Barangay Media. So sinabi ko sa mga primary leaders ko, sige pastor, si Ian, grabe ka busy na yan, no? Pero yung sinabi ko, sige pastor, sinabi ko sa kanila, nag-uubo-ubo pa si BJ, ma'am, no? Thank God, nakapag-rest na siguro yan sa adjustment siguro. Ilang buwan na dito sa Zamboanga ba? Napunta sa Manila yung pollution doon. So, sabi niya, sige, Tito Pas. Lahat ho, and I'm commending them. So naway, ganito yung heart po natin. Amen? Yung sasabihan ho natin, yung leader natin, my heart and my soul go with you. No? There are two other things I want to speak in here yet. May tao pa ho dyan? Amen? Yung letter A, it is easy to obey if you have a submissive heart. So magsisimula yan sa puso ho natin. Kaya nga ngayon, isa sa prayer po natin, Lord, give me a submissive heart. Sige na lang. Sige na. Lord, give me a submissive heart. Prayer ka, Lord, give me a submissive heart. Pero kung suguon ka ni Mama, pangugas og plato, ako na po. Di ba? Paligad to og kanang kuan, bitsi. Hallelujah, no? I'm thankful kasi nadisiplina talaga ako ng mama, no? Kung hindi, either lunito na kubugan o bunalan, no? Kaya nga, nadala ko hanggang ngayon, no? Kaya masaya ang mama ko na sabi niya, Dong, kay bao day ka muluto. Di ba? Very proud ako bilang anak na Mang, Dong, kay bao na day ka muluto. Kasi hindi niya nakita na ako'y nagluluto, no? Praise the Lord. No? Tayong mga parents talaga, tuturuan natin ang ating mga anak. Kasi later, pag sila na lamang mag-isa, ano yung ini-instill po natin sa kanila, yun ang kanilang madadala. Amen? Praise God. At higit sa lahat, tuturuan natin sila about kay Lord. No? So, submissive heart. And letter B, it is easy to obey when you understand the command. Kaya nga, kailangan iklaro kung ano yung sasabihin natin. O cell group. Saan lang cell group? No? So, kailangan alam natin ano yung cell group. No? Training process. Life class, ano yan? So kailangan klaro ho ang command kasi hindi po magawa ng isang miyembro ano yung dapat gawin kung hindi niya naiintindihan, no? For example, sa mga taga Zamboanga at mga Tagalog, pag nagbibisaya si pastor, naintindihan ba ninyo kung ito ang sasabihin ko? Mga igsoon, karang sunog Sunday, ang tanan magsuot og dalag lamang nga sanina. So, maherap yata yan, no? Sundin, pastor, ano yung dalag? Alam niyo anong dalag? Yellow. It's a color. Sa Bisaya yan, dalag, no? Sakto ba? Sa dalag, no? Yellow man ang dalag, no, mami, no? Dalag, no? Suot na to, puros dalag. Saan ang dalag? Isda man yan sa amin, pastor, dalag. So, kailangan klaro. So, sa cell group, no? Talagang makikita mo yung cell lesson natin, talagang very basic, very fundamental, kasi para maintindihan ho natin. Kasi pag hindi yan naintindihan natin, delikado yan, di ba? Delikado. No? Ako nagtuturo, pinapaintindi ko talaga yan sa mga cell leaders, sa mga primary leaders, kaya para ganun din ang pagbigay nila sa kanilang mga cell groups, sa kanilang cell members. So ayan, klaro, no? Punta tayo sa pangalawang point. Recognize their authority. So ayan, obey, tapos recognize their authority. So, i-recognize mo ang kanilang authority. Maraming paraan na how will you recognize their authority? Gaya ngayon, you are surprising me. Yung surprise po ninyo, it is a concerted effort. And you know what?
In this way, it is an indirect expression po ninyo na, Pastor, we're recognizing you that you are our spiritual leader. Nakaka-bless naman, no? Kami ni Brother Lito, hindi kami pumunta sa radio kanina. Kasi naguna-una ko ba, gibutdan na gani ko kagahapon, tingaligbutdan ko balik karon. So, inahina. Sabi ng mama ko din, dahan-dahan ka lang ding anak, no? So, sabi ko kay Brother Lito, next week na lang tayo, Brother Lito. At saka, excited po ako na magluto kanina ng fried chicken. Nasa isip ko na talaga, low heat. Sabi ni BJ, Tito Paz, low heat lang talaga. Low heat. So, low heat lang talaga na gusto ko sanang kuhanan talaga ng picture kanina ang fried chicken. Pakita ko sa Facebook, yes! Nakaluto na ako ng fried chicken. Tinikman nila, sabi ni Pastor Don. Sabi niya sa akin, Pastor Burley, kibaw naman day kamulutog fried chicken. Ang sarap ng yung fried chicken. Ninduta to sa Felingoy, no? Nung tinanong ko si Nas, ganun din. At saka nakita kong maganas, kumain si Nas. So, ang ganda ng feeling. Gusto ko magluto ng food, pero fried chicken na po niya, Lord. So, recognize your leader, no? Recognize their authority. In Matthew 4:14-15, tingnan natin si Jesus. Ma-idea ba kayo si Jesus Christ had a pastor? Had a leader. And who was he? His cousin, ang kanyang kuya, si John the Baptist. Basahin doon natin. Sige daw, lahat tayo. 3, 2, 1. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you. And do you come to me? And Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then, John consented. Di ba ang ganda pag pangalan mo ay John? Kaya pagbukas mo sa Bible, nandun yung pangalan mo, no? At ikaw pa kapangalan mo pa yung pastor ni Jesus. Nothing about it, the Son of God Himself. God expressed in human form. Si Jesus Christ, may pastor, may spiritual leader. Tayo pa kaya? Nung lumapit si Jesus Christ sa Jordan River, no? Sabi niya kay Jesus, nagprotest po siya. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na mag-water baptize sa'yo. Baliktad yata. Ako yung magpa-water baptize sa'yo. Sabi ni Jesus Christ, please allow it. Because this is proper. So, it is proper for us. So, i-understand mo yan, sabi ni John, this is proper, this is the right thing to do. So sa ating mga pamilya, mga kapatid, ito yung message ni Lord, mag-expect kayo ng milagro talaga within this whole month of November. Amen? Sa akin, natanggap ko na no? Yung tumawag po sa akin, ang immediate pastor, wow, it's one of the many siguro na we will be receiving from the Lord within this month. God will in this week. But see to it that you have a spiritual leader. See to it that your family recognizes and obeys a leader. I want to close now. Na-receive niyo ang word ni Lord? Okay? Did God speak to you? Amen? I want to close by saying, ito ay new word to all of us. Our leaders are our destiny setters. Oy, ang spelling pala, no? That should be T, double T. Setters, setters, no? It's setters, okay. Sige daw dong, pwede daw i-correct. Pwede ma-correct yung setters, no? Double T. Destiny setters, no? Ayan. Kung may spiritual leader ikaw, yung destiny mo ay klarong-klaro, no? Setters. Ayan. Thank God. 'Di ba? Kung wala kang spiritual leader, wala kang destiny, no? Hindi mo alam anong gagawin no? So, kaya nga ito yung blessing ni Lord if you are recognizing
You obey, number one, and then pangalawa, you recognize spiritual leader. I like us to all stand before God.